ug ang tanan ni gahotagkani mo. Hallelujah. Ang Ginoo manaang kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni Saint Mateo. Mibiya si Jesus niadtong dapita o miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tero o sa Sidon. O sa kababae nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita, iduol kaniya. Ug mituaw, Sir, anak ni David, kaluy-iin taon ako. Ang anak kong babae giwain o nag-antos pag-ayo. Apan wala mutubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinud-an kaniya og mingon, papahawa siya. Kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa mga nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babae o miluhod sa tubangan ni Jesus, Sir, tabangi in town ako. Ningon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak o ipakaon sa mga iro. Ang babae mitubag, tinuod kana, Sir. Apan bisan kani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon. Og si Jesus mitubag kaniya, inday pagkadako sa imong pagsalig. Matuman ang imong gihangyo. O niadto dayong gutluan na ayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Disbisited, magandang araw na linggo sa ating lahat. Sa ating Ebanghelyo ngayon, makikita natin itong nanay ng isang nasapian. Ang biktima nito ay isang obsessed and oppression and possession sa masamang espiritu. At kita ninyo yung cultural biases na ginagamit din ni Kristo. No? Bias yung mga Hudyo. Hindi naman siya Hudyo. So yung paningin nila sa mga hindi Hudyo ay aso. Diba? Insultong-insulto yun. No? Sa babaeng ito. At yung cultural biases ng mga Hudyo ang ginamit ni Kristo ngayon. Kita ninyo yung biases. Not to be influenced by the cultural biases, but to use the cultural biases to test the faith of the woman. Kahit nga tayo may bias tayo. Kahit tayong mga Bisaya, may bias sa ating sariling pagka-Bisaya. Sa manay mong uyab, Bisaya, mang kayo. Sa manang imong ilog, pagka-Bisaya, jod, nakaminusta, even us, humiliated us. Ya, kung manok, Bisaya, jod. Ano man na? Dito mi sa Batangas, nanghaon may Bisayang baboy. Baboy daw, kalami! Kung pagkaon, basta Bisaya, lami. Sa pala imong uyab, oy. Imong nang gidagari, Bisadya, oy. We also, nakaminusta sa atong kagalingon. Dapat, basta Bisaya, nindot. Basta Bisaya, lami. Amen? Basta, nindot imong uyab, kay Bisadyang dako. Ana, be proud, we are Bisaya. What happened to us? No. We have also cultural biases with our own culture, with our own dialect.
Totoo, hindi. Sa ba na imong sinina, bisadya, kung kayo, sa ba na imong purma kapag ka bisadya, dyan imong purma, even us, no? Never appreciate our own culture. We humiliate our own culture. So go back to the gospel, mga kapatid. Jesus is using the cultural biases of the Jew, not being influenced by the cultural biases, but he uses it to test the faith of this woman. The faith of this woman is authentic, not plastic. The faith of this woman is matured, not immature. Di marami sa atin, kapag hindi na natin magustuhan ang isang tao, we become selective. Tinatawag yan ni Pope Leo XIV na blind idealism. Ano yung blind idealism? Pipili lang tayo na mabatay sa aking gusto. Na mabatay sa aking interest. Example, may ideal ka na politiko. Kahit may kasamaan siya, hindi mo siya, didipinsaan mo pa rin siya. It is called blind idealism. That faith is not a matured faith. And look at the woman in the gospel. Her faith is authentic. He continued despite of rejection. She continued despite of abandonment. Despite of the insult of the apostles of Jesus. Diba? Iniinsulto na siya. Pero patuloy pa rin. Dinididma na siya ni Kristo. Patuloy pa rin. Her faith is authentic and persistent. Not only persistent, take note, humble, not entitled. Humble, not arrogant. Not blind idealism. We have a lot of things learned from this woman. So that's the essence of the gospel. Ikalawang punto, mga kapatid, isi-share ko po sa inyo, the nature of demons. Dahil ongoing po yung catechism natin. The nature of demons, God never created evil creature. Demons were not created evil. In the beginning, go back to the origin, God created all angels good. Some angels freely choose to rebel against God. And because of that, they became demons. Evil in itself has no positive substance. Sabi ni St. Augustine, ano ba yung positive substance? He cannot exist without the other existence. Example, the good angel. They're good, but they are fallen. So the existence of evil exists when they rebel against God. So demon exists. They cannot exist without the existence first. Example, yung healthy mo na katawan. May sakit. Evil yun. Yeah. Physical evil yun. It exists in your organ. He cannot exist without existence. So, di siya mutungha kung wapay nag-una niya. Example, masakit kag cancer, brain tumor. Lipay siya, salamat, Doc. Na ako'y brain tumor. No? More brain daw ay ang pasabot. No? Okay, kung tumor, brain, tumor. Cancer, but the tumor cannot exist without the brain. So the physical evil cannot exist, has no positive substance, meaning has no existence by itself.
it exists through corruption. Example, yung maganda mong intention. Saan papasok yung demonyo? Kung makorrupted na yung intention mo, evil exists. Therefore, evil has no existence by herself or by himself. Naunawaan ninyo? No. Di ba? Ang disease, asa mo na ba exist? Mag-exist na sa why existan? O mo siya. Samad. Physical evil mo ng samad. Physical evil meaning nandaot imong tudlo kina samad. Mo na gitawag physical evil. Moral evil kana atong sa. Spiritual evil mo na demonyo. Kinds of evil. Na nakoy samad na nayawa di pa. Meaning corrupted ang imong good health. Di ba, nasamad mo ka? Uy, nasabtan ninyo, ha? Masig nasamad mo, nayawa. Meaning, it is no longer good because there is one, existing ones. It is physical evil. Ang yawa, spiritual evil, ha? Ang yawa, spiritual evil. Ang moral evil, atong sa. Kung saan atong sa? Moral evil. Ang atong sakit, physical evil. Ilantan ka, physical evil na siya. Meaning, you have no longer a good health. You have illness. So, the physical evil exists in your illness. Physical evil, ha? Uy, paminaw mo. Nasakit ko, Father, nanay na kang yawa. Physical evil na siya. Meaning, your good health is being corrupted by the illness. Nawaan ninyo? Masig, abot ninyo, nayawaan na mo ko. Father, kinasakit mo ko. Narabok ko yung cancer, yawa din eh. Pasabot, ana, you have no longer sound health. Physical evil. Ang yawa, spiritual evil. Kung physical evil, di na, yawa ha. Ang moral evil, sana, it influenced by the unclean spirits. Okay? Ang Panginoon pala, never created evil. He never created demons. Bakit naging demonyo ang demonyo? Demons did not lose their angelic nature. So, by nature, demons are good because they are angels. But they are totally and absolutely evil by their will. Okay? Yung will nila is permanent eh. So kung sasabihin mo, absolutely evil ba ang demonyo? Hindi po. By nature, they are good. Saan ba sila tinatawag na absolutely evil? Not by their nature, but by their will. Their will is absolutely evil. Therefore, there is no more conversion to the evil spirits. Ang nangyari sa atin, inaalaya natin eh. Mga diwata, there's no more conversion to them. Their will is absolutely evil. Their will is totally Naintindihan ninyo? Ano ba yung will? No. No, yung will lang, yung Kuya Will lang yun, naintindihan namin, Father. Sana naintindihan. Kung wala kayong naintindihan, ha, magtanong kayo sa very philosophical and theological term ang ginagamit natin. Pasensya na po kayo. No? So, lahat tayo are good. Created by God. Good. So, tayo is not absolutely evil dahil yung will natin is not totally evil. Yung will sa katabi mo is not absolutely evil. So, there is great opportunity for conversion to the human will. Naintindihan ninyo? Yung katabi mo na walay klaro, na pilpring na sa tubangan, laban ni conversion. There is great chance for conversion because our will, even though corrupted, it is not absolutely evil. Our will is not absolutely evil. Our will, being human, is not totally evil. Only demons has absolutely evil will. Therefore,
Nung una, akala ko makonvert si Lucifer. Nung bata pa ako, nagdasal ako. Si Lucifer talaga, Lord, ang dahilan na may magulo yung mundo. Lord, convert him. Mali pala ako. No more conversion to demons. The demons of the trees, the fairies in the trees, they are demons. And they will appear good to us, not to save us, but to deceive us. Ano nangyari sa mga albularyo? Magkatay tayo ng baboy. Iaalay natin sa puti na diwindi. Sa puti na agta. May puti na agta. Nag-skincare. Siguro ning agtaan no? Oh. Who touches your skin? Only Belos. Belo touches mine. No? Oh, white leading ha? Itom. Usa man ni sila nagpatan? So, now, we know the nature of demons. From the beginning, the demon is good. Their nature still angelic, but their will is absolutely evil. Totally evil. So mag-ingat kayo ha. Sabi ng albularyo father, ang mga espiritu na nakatira sa CR ay puting espiritu. Okay lang daw. Ang pinalayas niya, Father, yung itim. Lahat sila palayasin nyo now. Amen? God is good! Kamat talaga mo, no? All the time! Bigyan natin papuri ang Panginoon. Kaya nga na, kanina, mga kapatid, we do the catechism. 8 to 10:30, there is a catechism to empower you to cast out the demons using your faith, using the sacramentals of the church, and embracing Jesus in His sacraments. Amen? Let us profess our faith. Nagatuo kami sa Diyos Amahan,